Tara, subaybayan natin guys. Play natin yung video ni ang tawag nito. Sino nga ba to? Si wait lang guys. Kailangan ma-recognize po natin ang owner ng video na to kasi siya ang bibigyan po natin ng reaction video sa tutorial niya. Tutorial na at magbibigay pa tayo ng isang reaction video sa kanyang tutorial. Kasi meron tayong matutunan. Meron din tayong kukuhang idea paano gawin, paano set up, di ba? Si Daniel Katapang, parang si Boy Tapang. So, Daniel Katapang. Ang video niya to ay ginawa niya last 2 years ago pa to. So, may mga, kasi pinanood ko na kanina yung mga some sort of videos. Merong mga nagbigay siya ng isang listing at mga price list ng mga devices. So 2 years ago, so maybe ano na nga ba ngayon? 2026. 2 years ago, 2024 pa. So possible na nagmahal na yung mga devices, mga item na binibili niya ngayon, noon. So anyway, let's watch pa rin at bigyan natin ng reaction ang video na ginawa ni Katapang. So shout out po Katapang. Ako ay nagbibigay lang po ng reaction video sa tutorial mo kasi meron kaming nakukuha idea. Hopefully ang mga subscriber ko rin dito sa Blaze Fire TV ay meron din makuha na idea sa simple solar setup ni Daniel Katapang. So, ano pang inaantay natin? Extra budget pambayad. Ano ba yun? Tingnan natin ang video. Ito na yung ating setup, gumagana na, wala naman siyang problema at working na working lahat. Ngayon nga, itong aking solar panel ay nasa lupa, ayan o. Tapos yung power na naman na ibigay niya ay nasa 113 watts. So for today's video naman, ipapakita ko sa inyo kung paano ko nga ba i-set up yung solar panel ko na yan. At sasabihin ko na rin kung magkano nga ba yung nagastos natin kada item na ginamit sa solar setup. So ngayon, isa-isahin muna natin yung mga ginamit ko dito sa solar setup na to. Number 1, solar panel 200 watts. Tapos 10 gauge na wire, red and black. Dalawang MC4 connector. Dalawang 16 amps na circuit breaker. Isang MPPT solar charge controller. Isang 12 volts 100 ampere hour na battery. At isang inverter. So, as you can see guys, meron siyang ginawa na listing sa solar setup niya. Simple solar setup lang kasi 100 Ah battery lang yon, 12 volts 100 Ah. Pero abang-abangan natin mamaya kung magkano ba yon bawat isa. Siyempre, last 2 years pa to na video, so March 14, 2026. 2 years na video, 2024 pa yun. 2024 pa yun. So, possible mayroong nagbago sa price list niya. Pwedeng nagmahal, pwedeng nagbaba ang price. So, patuloy tayo sa video ni. Siyempre, kailangan din natin ng screwdriver. Tapos yung pamputol lang wire, pantalog, anong tawag dito, nakalimutan ko na. Tapos, plies. At then, siyempre, bago natin makalimutan, text natin si Fabian Payo na nag-request ng video na ito. Ito na yung mga gamit natin. Ayun ang ating solar panel. So, simulan na natin. Unahin natin dito sa ating battery. And then, kakabit natin sa solar charge controller. So, ang battery na ginamit niya, kung makabili po tayo sa Shopee or Lazada, so, as you can see po, 12.8 volts 100 Ah battery or 1,280 watts. Tapos, Life PO4 battery. Lithium iron phosphate. So, yan po ang gagamitin po natin. Di po tayo gumagamit ng battery na regular, like for example, sa mga sasakyan. Iba po ang charging. Iba po ang direction niya.
So mayroon po talagang intended para sa mga solar setup na battery like this. Medyo may kamahalan lang ng konti pero sulit naman. Controller. Pero bago siya ikabit sa solar charge controller, gagamit din ako ng 15 amps na circuit breaker. Ngayon naman, unahin. So mayroon tayong nakikita dito na battery, isang solar charge controller at saka itong 15 amp o 15 ampere na circuit breaker. Ang purpose ng circuit breaker, in case po na mag short charge ang connection, automatic siya mag-off. Automatic po siya mag-off. Yun po ang nature ng isang circuit breaker. Let's say, for example, nag-short si positive dito na area. Tapos may circuit breaker dito. Automatic si circuit breaker mag-off. Hindi po siya tutuloy doon sa kabila. Baga bridge po yan siya. Or sa mga oldies na mga setup, si circuit breaker is considered natin as a fuse. Fuse po yan. Kung ikabit itong ating solar charge controller papunta dito sa ating circuit breaker. So, here is the positive. And then, higpit na maayos. And then, the negative one. Then, dito sa ating circuit breaker. Yan. And then, circuit breaker naman papunta dito sa ating battery. So, here's the positive. Then, dito sa positive ng ating battery. And then, kabit na natin dito. Bawal kasi tayo magkabit nandyan, tapos magdidikit yung dalawa, baka masira, mag-short circuit. So, diretso na natin dito. And then, yung negative naman. Mga kabali Spare TV, may napansin po ba kayo sa video na ginagawa niya? Di ba yung mga wire na ginamit niya is merong color coding? Red is for the positive and black is for the negative. So para hindi siya malito, ang ginawa niya is kung ano pong linya ng positive, red po lang niya lahat. Nakasynchronize po ba? Yung sa negative naman, nakasynchronize rin. Hindi po siya pwede na magkaganon-ganon, magkapalit-palitan ng, for example, dito sa red, tapos magiging black. May possibility, though wala namang problema sa connection, pero may possibility po kasi na malito po tayo, baka red, from red, naging black, at saka nilagay mo dun sa, dapat ito positive, nilagay mo sa negative, tapos yung sa red, nilagay mo sa negative. So, mag-short circuit po ang system mo. So, maganda po ang ginawa ni Katapang dito na pinapakita po niya ang color coding ng isang wire. Separation of color code from positive and negative. And then, dito sa ating negative na circuit breaker. Tapos, higpitan. And then, tataas ko na ang circuit breaker. Tingnan natin kung gagana na. Ayan, as we can see, gumana na at 13.1 volts. And next naman, dito tayo sa ating solar panel. Yan. Ito yung gagamitin ko solar panel, 200 watts. Dito sa ating solar panel, may nakalagay na minus, ibig sabihin siya ang negative, at merong positive, kulay pula. So, dapat dito sa ating wire, yun din yung kanyang kulay para magtama tayo papunta sa circuit breaker, papunta sa ating solar charge controller. So, diba sabi ko kanina, red is for the positive and black is for the negative. Color coding po niya yan para di po siya malito. So, tuloy-tuloy na yan from solar panel going to solar charge. Positive is to positive and negative is to negative. So, as you can see, may na-observe po tayo dito, may solar setup
simple diagram po si Katapang, pwede natin kopyahin to sa mga gusto mag-DIY dyan sa bahay nyo kasi sobrang mataas na po ang price na ang kuryente ngayon. Pwede po tayo makatipid. Possible kasi mayroong brownout, may rotational brownout kasi mahal na po ang gas. Positive natin, kulay pula. Ito nakalagay dito sa ating solar panel, positive, pula. So, eto yon. Positive, kulay pula. Yan. And then negative naman, kulay itim. Bine. Yan. And then, ibibilad na natin siya sa arawan. And by the way nga pala, ito nga palang dulo ng ating wire galing sa solar panel. Hindi ko siya hinahayaang magdikit. Kasi pag nagdikit sila, mag-short circuit yan, baka masira naman yung ating solar panel. So, wag na wag. Ito yung positive, kulay pula. So, ikakabit ko na siya dito. So guys, na-observe natin na di ba may mga circuit breaker na ginawa si Katapang? May mga circuit breaker na ginawa si Katapang. Ang purpose nan, umiiwas lang siya sa mga circuit. Sayang na yung mga devices pag masira, di ba? So, mayroon siyang circuit breaker from solar panel to solar charge going to battery. So, mayroon po siya. And then yung negative naman. So, eto na. Okay na. And next naman, ikakabit naman natin siya dito sa ating solar charge controller. So, here meron naman akong a pair of wire. Tayo sa positive. And then negative. Tapos, dito naman sa ating solar charge controller, positive natin dito sa una. At negative naman ay dito sa kasunod. Tapos, ihigpitan. So, ayan, naikabit ko na. Okay na sila. Isang set na tayo. And then, tataas ko na ang circuit breaker. So, ayun, gumagana na, nag-charge na siya. Ito yung sign na nag-charge na siya. Meron siyang icon ng solar panel, tapos umiikot na dito sa ilaw. As of now, yung battery ko ay nasa 13.2 volts. And then yung solar panel ay 16 volt at 5.8 ampere. Yan, tumataas ng 6 amps. At after nitong setup na to, saka naman ako maglalagay nitong inverter. Ito nga palang inverter na ito ay 1000 watts pure sine wave. Medyo matakaw lang sa power. And then bago ko siya ikabit dito sa battery, papatayin ko muna itong aking kong setup. Papatayin ko itong solar panel. And then patayin ko itong battery. And then ikakabit ko na itong ating inverter. So, na-observe natin ang precaution ni Sir Katapang, no? So, pinatay niya muna yung mga power source, mga breaker, bago siya mag-set up ng inverter. Kasi pag sa inverter na, ang output ng inverter, guys, 220 volts na yan ang output niyan. So, sabi niya matakaw po daw yung inverter niya na 1000 watts kasi mababa po ang wattage ng panel niya. Pero okay na din yan.
then sa negative naman, dito. And then bubuhayin ko na itong buong setup. Unahin kong buhayin yung battery. Okay, before niya buhayin yan, guys, baka gusto niyo po ma-visit sa YouTube channel ni Katapang, punta na po kayo sa YouTube channel niya. May link po ako sa baba, sa description ko. Pwede niyo maklik at mag-subscribe kayo sa YouTube channel ni Daniel Katapang. So, let's continue. And then yan, nabuhay na sa ating solar charge controller. Next naman, yung ating solar panel. Ayan, okay na yung ating setup. And then make sure lang na naayos natin ang configuration dito sa ating solar charge controller dahil ito ay MPPT at marami siyang buting tingin. Download natin yung kanyang app, LD Solar, sa Play Store or sa App Store. And then, punta tayo dito sa ating local. Tapos, mag-add tayo ng device. Add device. Click natin yung allow. And make sure lang na connected tayo sa Wi-Fi, sa internet. And first time lang naman yun. Pagtapos naman ito, kahit hindi na. Buhay natin yung Bluetooth at yung ating location. Kapag ganyan, may na-search na siya, click na natin itong connect. Tapos, ito na yon, ating solar charge controller. Click natin yung finish. Ayan, ito na yung ating solar charge controller. Click natin. Dito natin mamamonitor yung real-time performance ng ating solar panel at itong ating buong setup. As we can see, yung solar panel natin ay nagbibigay ng 116 watts, 6.1 ampere or 18 volts. At yung current naman na pupunta dito sa ating battery ay 8.6 ampere. Make sure lamang na naayos natin kung anong battery type. Punta tayo sa setting. Ayan, dito sa setting natin, makikita natin kung anong battery type yung ginagamit natin. So in my case, gumagamit ako ngayon ng LiPo4 battery. Ito yon, LiPo4 4S. Tapos 12 volts din naman. Tapos ito sa kahit huwag nyo nang baguhin yan, then click natin yung send, confirm. And after nan, okay na, wala na tayong problema, punta na tayo dito. Makikita natin yung ating real-time performance nitong ating buong setup. And then kapag tapos na yung ating setup, pwede na tayong gumamit ng light test. So buhay natin yung inverter. And eto na. Yan, di ba? Ayos, di ba? May kuryente na tayo kahit walang kuryente na tayo sa inline. So guys, hanggang dito na lang tayo.